naniniwala pero hindi mo gustong sundin kung ano ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. At yun yung nakakalungkot sa atin. Naniniwala lang tayo, pero hindi tayo sumusunod sa mga itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay naniniwala at sumusunod sa Kanya, dapat isurrender mo yung sarili mo. I-commit mo yung sarili mo sa Kanya at magbago ka ng buhay. Hiling ko, kung ikaw ay naniniwala sa Kanya at gusto mong sumunod sa Kanya, isurrender mo ang buhay mo. Panginoon, ikaw yung manguna sa akin. Huwag ako ang manguna sa buhay ko. Kasi kadalasan, nagkakamali ako. Nagkamali ka ng lalaking pinili. Kaya nasaktan ka. Isurrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Mag-commit ka sa Kanya. Panginoon, bago pa. Kung alam mo kung ano yung may mali sa'yo, subukan mong baguhin ito. Madamot ka ba? Masungit ka ba? Chismosa ka ba? Lasinggero ka ba? Naninigarilyo ka ba? Nagmumura ka ba? Palaaway ka ba? Kung ano-ano yung mga ginagawa mo sa buhay, lahat ng napapansin mo sa sarili mo na hindi masama o hindi mabuti, yun yung baguhin mo. Ang tawag doon, transformation. So kung ikaw ay susunod sa Panginoon, willing kang i-transform ang sarili mo. Hello? Paano naman kung ang cost sa pagsunod natin sa ating Panginoon ay kalimutan yung mga hinanais mo? Halimbawa, araw ng linggo. Kailangan mong magsimba. Pero may concert ang bini. Ano ang pipiliin mo? Siyempre, bini, no? Marahil din yung pipiliin mo. Pero sabi, kung gusto mo daw na sumunod sa ating Panginoon, maging yung sarili mong desire ay kakalimutan mo at ikaw ay susunod sa Kanya. Hirap nun. Niyayaya ka ng barkada mo, kakain kayo ng samji, kailangan magsimba. Dito sa church, pandesal lang yung binibigay, di ba? At least, pag nag-samji ka, mabubusog ka. Dito, pandesal lang. Pero kung gusto mo talagang sumunod sa ating Panginoon, mas pipiliin mo pa rin ang magsimba. Dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, we would like to establish a relationship sa Kanya. Gusto natin magkaroon ng isang mabuting relasyon sa ating Panginoon. Kung titignan mo o tatanungin mo yung sarili mo, may relasyon ka ba sa Kanya? Do you have a good relationship sa iyong Lord? Sa iyong Diyos? Sa magulang mo nga, yata parang wala. No? Sino dito yung mga sumasagot-sagot sa magulang? Diba? Ang dami nag-ahem. Sabi ng mga magulang, huwag kang sasagot sa matanda. Sa eskwelahan, nagtatanong ang teacher, sino ang sasagot? Walang sumagot. Walang sumasagot sa akin ng teacher. Bakit walang sumasagot? Sabi po kasi ng nanay ko, bawal daw po kami sumagot sa matanda. Magkaiba yan, ha? Magkaiba yan. Okay. So, yung pagsunod sa ating Panginoon ay journey ito. Ibig sabihin, tayo ay naglalakbay patungo sa pinakanararapat nating puntahan. Alam naman natin, may kanya-kanya kayong gustong puntahan. Tama? At kayo yung masusunod dito. Pansinin nyo, ni minsan ba nakialam sa iyo ang Panginoon na hindi mo dapat puntahan? Sabihin, halimbawa, gagawa ka ng masama. Tinapik ng Panginoon yung kamay mo. Ginawa ba niya yun? Hindi. Hindi nakikialam ang ating Panginoon sa gusto nating gawin. Pansinin nyo,
At kahit na masama na, hindi pa rin niya sinasabi sa iyo na huwag mo yan gawin. Dahil binigyan tayo ng ating Panginoon ng free will na gawin kung ano yung gusto natin. Pero kung ikaw naman ay nasa katinuan ng iyong pag-iisip, alam mo nang mali ay gagawin mo pa rin. Hello, kumusta ka naman doon? So, ibig sabihin, yung desisyon mo na sumunod sa ating Panginoon, nakaangkla dito or nakasunod dito, yung pagnanais mo na maging mabuti, gumawa ng mabuti, lumakad sa tama, at piliin. No, piliin sa buhay mo. Dalawa lang yan. Masama, mabuti. Gagawin mo ano? Mabuti pa o masama? Laging dalawa lang. Actually, pag pumanik ka sa langit at ikaw ay interviewin ni San Pedro, dalawa lang din yung pumipiliin mo. Ano yun? Langit o impyerno? Mga kapatid, walang purgatorio. Hindi totoo yun. Kung iniisip nyo na medyo mabuti ka o medyo masama ka, walang purgatorio. Na kunyari, doon ka muna habang ikaw ay nililinis. Igiling-giling. Na pag malinis ka na, pupunta ka na sa langit. Hindi. Pag namatay kang masama, hindi ko rin alam kung ano magiging desisyon ng Lord, pero pag ikaw ay namatay na masama, palagay ko, makikita mo na yung mga best friend mo sa ilalim ng lupa. Matagal ka na lang iniintay. Laging dalawa ang option natin sa buhay. Magsisimba ba ako o hindi? Mananalangin ba ako o hindi? Tutulong ba ako sa magulang ko o hindi? Magbabasa ba ako ng Biblia o hindi? Aawahin ko ba siya o hindi? Sasagutin ko na ba siya o hindi? Laging may dalawa. Pero kung nais mong sumunod sa ating Panginoon, alam mo sa sarili mo na dapat mong piliin yung mas mabuti. Amen? Amen. At kung ikaw ay nalilito, huwag mo nang isipin, magdalawang isip. Kung wala ka namang isip-isipin mo yun. Okay? So meron akong tatlong bagay na nais kong i-share sa inyo. Makinig. Number 1, self-denial. Following Jesus means putting Him above our own desires, ambition, and comforts. Pipiliin natin ang ating Panginoon kaysa dun sa mga gusto mong mangyari. Minsan pinipilit natin yung gusto nating mangyari. Pero lagi natin tatandaan, ang laging nananalo ay yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. Doon tayo na-frustrate. Gusto ko nito gusto ko nito, ibigay mo sa akin ito. At pag hindi binigay sa iyo ng Panginoon, Lord, I hate you. Promise. I hate you, Lord. Kasi I want this. Lord, I want this. Lord, I want that. That too. Same this one. Lord, please, I want that. If you don't give that to me, I hate you. Yun yung gusto mo eh. Pero, did you ever consider kung ano yung gusto ng Lord para sa'yo? Amen. Yun yung self-denial. Lord, gusto ko ito. Pero ito rin ba yung gusto mo para sa akin? Lord, crush ko siya. Pogi siya eh. Maganda siya. Pero siya pa talaga? Lord, yung hinanda mo para sa akin? Lord, nag-aaral pa ako eh. Pag ang pinili mo yung gusto mo, Lord, tulungan mo po ako mga anak. Lord, pogi naman siguro to eh. Pogi naman siguro to paglabas eh. Pogi yung amay. May kilala ako dati na nagsasayaw tapos nilitop yung buong mukha. Pogi. Pangalan mo? Si ano? Sanderport. Alam nyo, hindi nyo pwede dayain ang itsura ng tao. Maaaring pogi ka sa paningin ng iba. Pero pag ang doktor ang gumalaw dyan, huwag kang umasa na yung doktor ay gagalaw din sa magiging anak mo. Ay magiging anak ni Sander.
Yan ang bunga ng kanyang kahapon. Okay? So may mga gusto tayo, may mga ambition tayo. No, may mga gusto tayo. Ayoko magsimba kasi ang sigip-sigip doon. Mas gusto ko yung maluwag. Ang arte-arte. Diba? Pero mas pipiliin mo. Sabi ni Pastor, magbibigay daw kami ng bigas sa mga tricycle driver. Ang baho-baho kaya nila. Ako hindi na ako pupunta sa March 24. Baka naman magbigay ko si Pastor ng bigas eh. Iitim ako. Sasagalo pa naman ako ng Pastor sa September. But if you are into self-denial, gagawin ko to dahil para sa Panginoon. Amen. Lahat ng bagay na gagawin mo ay para sundin ang Panginoon. May mga bagay na mahirap gawin. May mga bagay na mahirap piliin. May mga bagay na masasaktan ka. May mga bagay na discomfort ka. Ilang ka. Ayoko nang masikip. Akala ko lang wala, pero meron. Diba? Pero kung pipiliin mo yung Panginoon, hindi mo uunahin yung gusto mo, ang uunahin mo ay yung kagustuhan ng ating Panginoon. Again, it requires humility, surrender, and a willingness to trust His plan over our own. Lahat tayo may mga kanya-kanyang plano. Pero if you are consulting to God, kung ikaw ay nananalangin sa Kanya, kung alam mo ikaw ay merong relasyon sa Kanya, alam mo na meron siyang magandang plano para sa'yo. Jeremiah 29:11, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa'yo. Isang mabuti na hindi mo ikapapahamak. Yan ang gusto sa iyo ng Panginoon. Minsan, nagka-create tayo ng sarili nating plano. But if you will pursue your plan according to God's plan, hindi magkakamali kung ano man yung plano ng Diyos para sa iyo. Ang problema dito, kung malayo ka sa Panginoon, paano makapangyayari yung plano ng Diyos para sa iyo? Kaya nga isang mabuting bagay na ikaw ay nasa ating Panginoon. Nang sa ganon, yung kanyang plano ang siyang masunod para sa iyo. Last Friday, may nagtanong sa akin, paano ka po ba naging pastor? #Kiana. Sabi ko, hindi ako naging mabuting bata nung bata ako. Tanungin mo pa yung nanay ko. Barumbado ako. Sabi nga ni Dr. Carion sa akin kahapon, naku, pare, napapasalamat talaga ako sa Diyos. Kasi hindi ka nabarumbado, no? Dati kasi kainitin ang ulo ko, eh. At pag talaga nagalit ako, galit ako. Pero ganoon ang Panginoon. Babaguhin ka niya kung yan yung gusto niya para sa'yo. Umiinom ako. Alam ng nanay ko yan. Pareho ko, hindi niya nang pinapansin. Sa Santa Ana, uwi ako, pag ganyan. Pero pag binuksan na yung gate namin, ang bata ako, hindi rin ako mabuti. Pero nung tinawag ako ng Diyos para maglingkod sa Kanya, pinili ko nang maging mabuti. Amen. Porkit pastor, hindi na nag-iinit ang ulo. Umiinit pa rin yung ulo ko paminsan-minsan. Pag talaga sobra, ang ginagawa ko lang, naliligo lang din ako. Pero pag binago ka na ng Diyos, minsan ang mga batang ito, sobrang kukulit. Ay, nako. Pero dahil love natin sila, relax lang. Ay, minsan sila nag-aaway. Sila nag-aaway. Itong drama na ito. Hindi naman din nakikinig yung isa. Diba? Yung dalawa na yan. Isang height. Ano, pastor? Mandaki sa dalawang na yan. Yun yan. Self-denial. Unahin mo yung Diyos kaysa yung gusto mo. Amen? Amen. Pangalawa, daily commitment. The Christian walk
isn't a one-time decision. It's a daily commitment to live for Christ. Hindi ka mabait pag nandito ka lang sa church. Wow, ang bait-bait na. Tingnan niyo yung sarili niyo isa't isa. Di ba? Tingnan mo si Jenny, oh. Parang hindi makabasag pinggan. Di ba? Pag nandito yun, mukhang mabait. Hindi ganon. Hindi ka dapat mabait lang kung nandito ka sa church. Dapat mabait ka. Umpisa na pag lumabas ka dyan sa church, bit-bit mo na ikaw ay Kristiyano at ikaw ay mananampalataya. Kupupit ba ako ng 20 sa wallet ng nanay ko o hindi? Wala naman si pastor. Kukurting ko ba yung classmate ko o hindi? Kurot na ako eh. Wala naman si pastor. Kukurting ko na. Being a Christian is a daily commitment. Whether nakikita ko man kayo, ikaw, at lalo-lalo ka na. Nasa Cyrus eh. Maupo ka dyan eh. Pipiliin mo maging mabuti. Pipiliin mo na pag may nakakita sa'yo, Kristiyano to. Amen. Mabuting tao to. Diba? It's a daily commitment. Okay. Ay, nako. Taking up the cross means embracing trials, hardship, and sacrifices for the sake of the gospel. Ito yung sinasabi ko sa iyo kanina. No? Kung may pagsubok ka sa buhay, huwag mong gawin dahilan yung pagsubok mo para mapalayo ka sa ating Panginoon. Dahil dapat mong gamitin yung pagsubok mo para mapalapit ka sa Kanya. Dahil yun yung mahalaga. Dahil kailangan mo ng tulong. Kailangan mo yung Diyos. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya ng katabi mo na tulungan ka. Amen. Sa tingin mo kaya na, lahat ng bagay na problema mo, kaya kang tulungan ng katabi mo? Hindi. Wala, di ba? So, tanggapin natin sa ating sarili. Nasusubukin tayo ng Panginoon. Tatandaan niyo yung kwento ko last Sunday? Konti na lang makakaraos na kami. Ubo, kita mo, nakangiti pa rin ako hanggang ngayon. Ano ba napapansin, nanay? Medyo bumapayat na ako. Giling-giling. Ay, nako. So, it's a daily commitment. Monday, Lord, committed ako sa iyo. Paalala mo sa sarili mo, Kristiyano ka, mabait ka. Nakalimutan na ikwento ni Russian. Minsan daw, nagbabasa siya ng Biblia sa school. Nakita siya ng teacher niya. Sabi ni Russian sa classmate niya, tara magbasa tayo para bumalik tayo. Tapos nung nasa kantina during recess, sabi ng teacher niya sa kanya, alam mo, ang batang ito, nagbabasa daw ng Biblia para bumait daw siya. Amen. Pansinin nyo, dahil sa mga panahon ngayon, konti na lang ang nagbabasa ng Biblia. Konti na lang yung mga estudyante, marahil maging yung mga teacher, konti na lang sila na nagbabasa ng Biblia. Kaya nga naisip kong gumawa nito. Scan mo lang, may Bible verse ka na. Hindi mo na kayang buklatin. Amen. Kailangan pang isipin saan ba ako pupunta. Kailangan natin ilapit ang ating Panginoon sa mga taong tamad. Tignan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang tamad. So, daily commitment. Sabihin nyo nga, daily commitment. Daily Sino commitment. may mga anak dito? Mga dito. Hindi, yung may mga anak na nandito. Sa tingin mo ba, laging mabait, araw-araw si Ella? Patay tayo dyan, hindi sumagot ng diretso. Well, it doesn't mean na kung hindi siya araw-araw na mabait, ibig sabihin nun ay hindi na niya gustong maging mabait. Lagi natin bigyan ng chance yung mga taong maging mabuti. Yan ang mahirap sa atin eh. Dahil iniisip natin na pag nasa church yan, dapat zoom, mabait na kagad. Hindi ganun. Hayaan mo ang Diyos
ang magbago sa kanila. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa kanya. Magiging mabait din yan. Amen. Nanay ko nga parang recently na naniniwalang pastor ako Biro nyo, 15 years na akong pastor. Parang last year lang yata naniwala na pastor ako. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Diba? Pero nandun tayo sa proseso Hayaan mo siya. Huwag mong isusumbat kay Ella. Ella, nagsisimba ka pa man din. Huwag ganon. Huwag mong ganon. Ella, pinapaalala ko lang sa'yo. Daily commitment. Ganon po. Lagi mo lang ipapaalala kung bakit siya nandirito. Hindi mo kailangan isumbat sa kanya na nandirito siya. Magkaiba po yun. Nang sa ganon, hindi siya mawalan ng pag-asa. Ayoko na nga pumunta doon. Nanay ko sumbat ng sumbat. Diba? Kailangan maging encouragement tayo sa mga kabataang ito na kung hindi natin pagtsatsagaan, makukuha ng puting van. Okay? Lastly, at dito na po ako magtatapos. Obedient following. True discipleship means walking in Jesus' footsteps, obeying His teachings, and trusting Him completely. Yung susunod ka sa ating Panginoon at magtitiwala ka sa Kanya. Yan yung mahirap sa atin. Hindi na tayo nakakasunod, hindi pa tayo nagtitiwala. Lagi sa atin nandun yung pagdududa. Lord, totoo bang tutulungan mo ako? Lord, totoo ba na malalampasan ko to? Lord, totoo ba na magiging magaang yung pakiramdam ko pag pumunta ako sa iyo? Tanong ko, yung huling sinubok kayo ng mabigat na pagsubok sa buhay niyo, kailan niyo? Natatandaan niyo pa ba? Marahil hindi niyo natatandaan kasi natapos na yon. Napagwagian niyo na yon. Tinulungan kayo ng Panginoon noong mga panahon na hirap ka at marami kang pagsubok na nararanasan sa buhay mo. Tapos na yon. So kung pagkakatiwalaan natin ang ating Panginoon, anuman ang mga pinagdadaanan natin, alam mo sa buhay mo, alam mo sa sarili mo na malalampasan mo lahat yon. Amen. Kung tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo sa Diyos? Amen. Ba't mo? Kung tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo sa Kanya? Kung tatanungin ko kayo, nagtitiwala ba kayo sa Kanya? Pero bakit hindi kayo sumusunod sa Kanya? Ano si Pastor? Usapan, naniniwala lang, tsaka nagtitiwala. Ba't mayroong sunod? Gets niyo po ako? Kung naniniwala kayo sa Panginoon na makapangyarihan, higit na malaki kaysa sa inyong mga problema, bakit hindi kayo sumusunod sa Kanya? Yun yung mahirap. Ang gusto mo lang, yung ikaw yung may advantage. Hindi mo gusto yung mga bagay na disadvantage para sa iyo. Yes, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo, nagpupuri ako sa iyo sa mga panahon na puno ang bulsa ko. Sa mga panahon na masarap ang pagkain namin. Pero sa panahon, Pastor, Lord, na wala akong pera, saan ka pupunta? Kanino ka magtitiwala? Iiyak ka na lang? Lalapit ka sa Bombay? May Bombay pa ba ngayon? Di ba yung mga sumasagot? Alam. Kailan nyo silang hilang nakita? Kahapon lang. Actually, hindi lang Bombay niya. Maging Pilipino, mukhang Bombay na rin. Diba? It's not just about believing in Him, but actively living out our faith through love, service, and obedience. So kahit ano ang mangyari sa buhay mo, mananalig ka sa Kanya, natutulungan ka Niya. Ikaw naman, sumunod ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya. Parang napakadaling sabihin. Pero bakit hirap na hirap kayong gawin? Problema kasi sa atin, we are after to the result.
Yes, magtitiwala ako sa Kanya pag nakita ko na tinulungan mo na ako, Lord. No. Guys, listen. Mga kapatid, makinig kayo. Ganito kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Ganito, napakasimple lang po. Ready? May problema ka. Problema ka. Ayon sa Lord. Ayon si Lord. Eto ako. Nandun si Lord. Walang mag-connect sa tulong ng Lord sa akin. What we need? Faith. Amen. Hindi si Althea food. Pananampalataya. Yung pananampalataya, yun yung magiging tulad upang tanggapin mo yung tulong ng Diyos sa iyo. Faith. Pananampalataya. Kung walang tatawiran, kung wala kang pananampalataya, magkakaano-ano ba tayo dito? Sa tingin mo, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, ano ka niya? Kahit gusto ng Panginoon na ituring kang anak pero lumalayo ka sa Kanya, may magagawa ba siya sa iyo? Kung ikaw na yung nagtatayuan ng malaking pader para hindi ka makita ng Panginoon, may magagawa ba siya sa iyo? Pero kung ilalapit mo yung sarili mo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, may magagawa ba siya sa iyo? Meron! Because you have faith. And if you have faith, trust Him. Magtiwala ka sa Kanya. Yung totoo, na kahit nasasaktan ka, Lord, okay lang ako, kaya ko to, na kahit nabibigatan ka na, Lord, alam kong tutulungan mo ako, dahil hindi nahuhuli ang pagtulong ng ating Panginoon sa ating pangangailangan. Hindi nahuhuli ang problema, nagmamadali ka lang. Yun yung problema. Kailangan mo ng katapusan ng buwan na to. Pero minamadali mo na si Lord. Lord, ibigay mo na sa akin ng February 25. Bakit? Kasi gusto mo nang ma-relax ng February 26 hanggang February 28. Yun yung gusto natin. Na makita na kagad natin yung solusyon sa problema natin. Pero ang gusto ng Panginoon, makita ka muna niya na nagtitiwala sa Kanya. Makita ka na muna niya na meron kang pananampalataya sa Kanya. Then, dadaloy ang pagtulong ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ito hindi. Sige ka. Puso mo'y mabibiyak. Mawalay man ang pangit mo, hindi ka iiyak. Di ba? Napakasimple lamang po ng buhay. Dito na po ako magtatapos. Ano ba yung kaya mong gawin para solusyonan yung problema ko? May mercy. Ano ba yung kaya mong gawin para solusyonan yung buwan ng problema mo? May mercy. May mercy, kailangan mo kasi ng 120,000 per month. May magagawa ka ba sa akin para magawa ng solusyon yung problema ko? Buwan-buwan? Liza, may 120 ko ba buwan-buwan? Kasi ninyo, lahat tayo limitado yung kaya. Kahit na 3,000 na lang, meron ka dyan. Lahat tayo may mga limitadong kakayanan. Baka naman. Lahat tayo may limitadong kakayanan sa problema ng bawat isa. Tatanong niyo ba kung sino yung hindi limitado sa kanyang kapangyarihan? Yun yung Panginoon. Amen. Kaya magtiwala ka sa Kanya. Yung problema mo, minsan na, last niya, yung problema ako, umiiyak ako sa nanay ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. At sabi ng nanay ko, ano ba ang gagawin natin? Wala din naman ako. Umiiyak ako sa kotse. Kasi naniningil ako, hindi ako makasingil. Kasi hindi pa tapos yung project ko, pero kailangan ko ng pera. Sabi ng nanay ko, ano ba ang gagawin natin? Dahil maging ang nanay ko, walang magagawa ng mga panahon na yun. Kailan yun, mami? Hindi ko naman nagdaan. Ibig sabihin, natapos na. Napag-rolosan. So kung tayo, magpapatuloy lang magtiwala sa Kanya.
kahit gaano pa yung kalaki, kahit ano pang problema, cancer man yan, diabetes, o sakit sa puso. Ano yun, nanay ko, tagal ng diabetic mo. Tingnan nyo, nakakalakad pa rin, hindi putol ang paa. Hindi. Ang gusto kong sabihin dito, kasi sa araw-araw, hindi ko nakakalimutang ipanalangin ng nanay ko. At doon ako naniniwala kung bakit hanggang ngayon, kumpleto pa rin ang paa ng nanay ko. Amen. At marami ang alam sa paligid niya. Joke. Ganun yun. Kung gusto niyo mapabuti ang buhay ng pamilya niyo, manalangin ka. Amen. Magtiwala. Amen. Sabi ng Panginoon, hindi ka niya iniiwan. Hindi ka niya pababayaan. Ang sarap man. Ang sarap man. May tipo na, sige na, ikaw na nga. Dito ka. Ang sarap ng ganito na, halimbawa, may problema siya. Dito na po ako magtatapos, promise. Umiyak siya. Umiyak ka. Umiyak ka. Umiyak ka. Kaya halimbawa, umiyak siya. Kasi dito na yung Lord ko. Sabi niya sa'yo, hindi kita iwan. Hindi ko mabuhay. Masarap na. Nung merong nagkikare sa iyong Panginoon na alam mo na hindi ka niya iiwan, may ibang kami. Ang tanong, gusto niyo ba na lumapit kayo sa Kanya? Lumapit tayo sa ating Panginoon. Pwede ba tayo tumayo? Tayo na masarap na sa pakiramdam. Sa Panginoon, nakita niya yung mga anak niya na gusto magbago. Come on. Wow. Diba? Nakita niyo yung mga kabataan gusto magbago. Yung mga nanay, okay na kayo ganyan? Okay na kayo? Yung bunga kayo ng bunga. Kayo yung mga tinaguriang top ka. The one that galit ka.